Yan, so welcome sa another episode ng Craven Company and sorry. Kasama ko ngayon si Kyle. Take over yun. So, balik ka pa. Welcome sa bagong episode ng Craven Company, and for today's episode, nandito kami sa Balik, Kapampangan at kasama ko si Mark from Lumikha Media. What's up, guys? Kumusta? Okay, bago tayo murder bro, ikaw ba, kamusta? Explain mo naman sa mga nanonood dito kung sino ka at anong ginagawa mo. Sino ako? Ako nga pala si Mark Sonasaya, part ng Lumikha Media, which is, kung nakikita nyo naman yung mga video, is all about pakilig. And recently, sinoutout ko si Dingdong Avansado. Shoutout nga pala kay Dingdong. Avansado. Shoutout kay Dingdong Avansado. So yun, magagawa kayo ng mga content, sasama ko yung mga group of friends ko. And then, sooner or later, magkakakolab din tayo, di ba? Timing lang yan. Timing lang. Actually, gustong-gusto ko yung mga contents na ginagawa nila para sa akin sobrang entertaining tsaka sobrang effective, man. Isa kayo dun sa mga hinahangaan kong content Grabe na naman, Hindi Kyle. totoo, honestly. Hindi, pero totoo, naghahanga din kami sa inyo kasi grabe yung grabe yung mga yung mga kung paano niyo iniisip yung mga content. Tapos nalaman ko on the spot lang pala yun. Isa amin, kahit ganun yung pinag-iisipan namin yun eh. Kaya sooner or later magkukulob talaga tayo, pare. Ngayon, ito muna tayo. Focus tayo sa pagkain. So itong Balik, Kapampangan is yung parang recently opened na, correct me if I'm wrong, fine dining. Fine casual. Fine casual dining. So yung Balik Kapampangan, parang siya eh, gusto nila na maging family place. Parang alam mo yung tipong Jollibee, after magsimba pupunta ng Jollibee. Parang ito yung gusto nilang gawin sa Toronto din eh. After magsimba, every Sunday, buong pamilya pupunta sa Balik Kapampangan. Meron lang mga nalilito yung tao na akala nila, sobrang fine dining to eh. Pero hindi, fine casual lang. Na hindi mo kailangan pumunta dito na nakasobrang bihis. Hindi, kahit normal clothes, welcome dito pare. Kahit mga anak, mga bata, kasi meron din mga high chair dyan. Kasi nalilito sila dahil yung presentation. I think yung presentation kasi ang ganda eh. Kaya ako nandito actually kasi nung nakita ko yung menu nila, and ang nag-caught ng attention ko is yung asadong Matwa? matwa. Matwa ba yun? Matwa? Asadong matwa. Bakit? Kasi yung word na ginamit nila yung asadong matwa, it means sa Kapampangan, having Kapampangan roots, ang ibig sabihin sa Kapampangan nun ay traditional. Ang matwa, kaya ibig sabihin traditional, ibig sabihin ito yung traditional way nila ng pagluto nung asado. Similar siya dun sa alam ng marami na asado, pero meron siyang specific na Kapampangan touch at saka specific Kapampangan technique. Kaya na-curious ako nung nakalagay sa menu is asadong matwa. So yun yung gusto kong i-try. Dami ko natutunan sa'yo ngayon pare ah. Actually bro, nakita ko kasi talaga yung menu. Parang hindi naman pang fine dining yung presyo din. Fine casual. Fine casual, pang pamilya siya na restaurant. Pero anyways, tara order. Tara, order. Uy, ito ba? Enjoy. Garlic rice. Thank you. Yan ang presentation. Diba? Yung tipong pag-serve sa'yo, labas mo na agad yung cellphone mo, picture ka na. Bago kainin. Oo, tapos post na agad sa Instagram. Tapos tag ang Balik Kapampangan. Excited na ako i-try. Try na natin kagad yan. Garlic rice, ka muna tol, kuha ka muna. Yung rice perfect for tuna. I mean, kaya nga 3 yata dyan eh. Actually, malaking serving nga yung rice. No? Isang serving lang to ng garlic rice. Oo, isang serving lang to. Ano bro? Una mo? Ikaw na tol. Ikaw na. Actually, yung kinuha ko pa lang siya, nadudurog na siya. Alam mong malambot kagad yung pork niya. Halatang na slow cook siya, no? Kuha tayo ng marami pang sabaw. Yan. Alam nyo, ang asado kasi guys, ano siya, basically is a braised pork dish. Sinimmer siya ng matagal until maging sobrang tender niya. So yun yung nilook forward ko na sana ganun siya. Okay, ready ka na tol? With the garlic rice. Ito yung perfect bite. A perfect bite. The perfect bite. Let's go. Actually, sarap niya, man. Sarap? Speechless, eh, no? Usually, ganun talaga, eh. Pag kumakain ka ng masarap, eh.
Ako rin eh. Parang, hindi ko alam. Pero ang sarap talaga ng lasa niya. Yung flavors niya nandun. Very asado talaga siya. Yung pagkakasubo mo pa lang, parang kumain ng butter, matutunaw siya sobrang lambot. Tapos may konting sweetness, tama-tama yung timpla. Parang adobo na different kind of adobo. Well, ang timpla naman kasi ng asado, may similarity siya sa adobo. Diba? kaya Ang adobo flavors is what? Soy sauce, vinegar. Same thing with sa ganitong dish, which is yung itong asadong matwais. Pero yeah, lasang-lasang mo yung flavors niya. Sarap. Sarap bro. Uy! May pa-drinks pa si ate. Ganda ng itsura. Parang ayokong bawasan. Ako pag uminom ako ng drinks, ayokong masyadong maestro. Gusto ko siya iniinom sa right on the Kahit glass. ganito? Ibang usapan niya. Parang ito, pwede to. Pero try lang natin to. Cheers tayo, tol. Yun. Yummy. Ang sarap. Ay, yung coconut bits niya sa taas. Parang constant coconut siya. Kaya minimix mo yan. Kaya may spoon doon, mimix mo siya. Ano ba tong bulaklak na yan, nakakain yan? Edible siya? Yeah. Anong klaseng flower yan? Orchid. Try natin. Sige. Kawa ko na. Yeah. Do the honors. Kunin mo tong dulo. Ayan. Ayan to. Ready? Orchid. Wala siyang lasa. Ang pinakaunang napansin ko pagpasok ko dito is yung ambience niya. Yung pag tinitignan ko yung mga plate, yung presentation, yung mga mukha talaga siyang fine dining, ganda Yeah. na itsura. Kaya siguro na mayroong mga misconception pag tumitingin ka sa labas, akala mo talaga fine dining siya. Nakaka-intimidate. Nakaka-intimidate siya. Pero hindi. Well, panahon sa pumasok ka dito, feel mo na welcome ka talaga. Kumbaga kung pag tinignan mo from outside or unang tingin, kala mo mahal, gano'n, nakaka-intimidate, di ba? Ang ganda, I guess it sets standards din. Tapos hindi naman pala siya mahal. Tapos sa pang the best, kasi pagpasok mo, itong naiiba sa kanila eh, meron silang market to table. Yung mga fresh seafood na makikita mo sa parang palengke lang. Yan, gusto kong paluto yan. Ituturo nila. Tuturo nila. Kasi papaluto nila. Papaluto nila. At doon pala may hilaman mo na agad na fresh yung sinaserve nila kasi nakikita mo sa mata mo eh. Tapos lulutuin nila on the spot. Yeah, on the spot. Yun, maganda. So kung gusto nyo mabisita tong Balay Kapampangan, nandito lang siya sa may kanto ng Wilson and Batters. Ang address niya ay 3780 Batter Street, North York. yan. So, Mark, salamat bro sa Walang problema to. pagsama sa akin sa food exploration na to, bro. Thank you Meron din ka sa bang- pagsama sa akin. Meron ka bang gustong i-promote or i-shoutout? Alam naman, gusto ko lang, if you guys wanna try Balay Kapampangan, definitely recommended talaga. Kasi ibang dining experience siya. Tapos, malalaman mo, nandito lang siya sa Batter si Wilson, which is, laging pinupunta natin mga Pilipino. Hindi lang to, kasi pagpunta mo lang dito, hindi lang restaurant makikita mo. Para mo may feel na nasa Pilipinas ka. Kaya, welcome lahat dito sa Balay Kapampangan. Yan. So, guys, ubusin muna namin to.